Nasa kabilang linya po natin ang pinagpipitagan at legendary 3-time Tour Champion at fabled singing cyclist ng Pilipinas. Sa katunayan, siya ang kauna-unahang Philippine Cycling Team Captain na nagdala sa kanyang kasamahan sa championship. Siya rin po ay naging kolumnista at sports writer ng mga pahayagan here and abroad. Aking pinakikilala ang isa sa naging tanyag na siklista noon at talaga namang good-looking magpahanggang ngayon na cyclist at kabilang sa Pangasinan Cycling Hall of Famers. Walang iba kundi ang Mangaldan Pride, Jess Garcia Jr. Magandang hapon po, Sir Jess! Magandang hapon, Dwayne, at magandang hapon din sa mga tagahanga ng sports, particularly cycling, at siyempre ikaw. Na isang poging comentarist ka rin. Okay, sir. Nagmana lang siguro, sir. Iidolahin ako ngayon, sir. Talagang ikaw na, sir. Talaga. Grabe. Kahit, ay, ba yun? I think nasa, ilang taon na po ba kayo ngayon? 74 years old? Ay, mabuti. Natanong mo yun. 75 na ako sa December 18. Alam mo, Dwayne, dalawang rason kung bakit ako naging pangalan ko ay naging Jesus. Unang-una, ang tatay ko kasi Jesus Garcia. At pangalawa, 1 week before Christmas, ako ipinanganak. Kaya yun ang dalawang napaka-bahalagang rason kung bakit ako yung first name ko ay Jesus. What a trivia po talaga. Kasi napansin ko po sa Facebook nyo, sa Facebook nyo, ang spelling ay H. Ano po ba talaga spelling ng Jesus nyo? Ganito, J talaga. Kaso lang, nung una, J talaga. Pero napakaraming Jesus Garcia sa Facebook eh. Okay. Another trivia ulit in fact, mayroon kaming dating siklista rin dito sa Pangasinan, taga Santa Maria, Pangasinan. Ang pangalan din, Jesus Garcia. Yun lang, hindi siya junior. Okay. At saka, nung pumunta ako sa Mexico, naku, napakaraming Jesus Garcia. At saka sa Spain, kasi ang talagang route talaga namin, yung lulo ng lulo ko ay taga Spain. At nung napunta ko doon, rampag ang Jesus Garcia doon sa Spain. Kaya binago ko na yung J, ginawa ko ng H para madali nila akong makilala dahil may litrato naman ako doon na naka-uniforme ng Pangasinan, number 71. Kaya alam na nila na ako yung siklista. Okay. Yung po ba number 71 na yan, matagal na number niya yan? Or nire-request niya every time na magkakaroon ng cycling race? Or paano po ba? Yun ang ibinigay sa akin ng organizer, at the late Attorney Hironcio Lacuista, na taga-Bayambang Pangasinan din, kababayan ko rin dito sa probinsya namin. At yung 71 na yan ay memorable sa akin yan dahil sa number na yan ay nag-champion ako after twice being runner-up. Nag-runner-up ako kasi unang-una kay Jose Sumalde, 1965. Pagkatapos, 1966, ang nag-champion doon si 1966 si Padilla. Cornelio Padilla Jr. Pang-siyam ako noon. At noong 1967, nag-second ako. Nag-second ako kay Cornelio Padilla kasi si Padilla kasi back-to-back champion yan eh. The late Atty. Cornelio Padilla Jr. Tapos, temporarily, na-defunct ang Tour of Luzon. Tapos, na-revive noong 1973. That was the first time na ako ay naging champion after garnering twice the first runner-up plum, Dwayne. I think nagkaroon po ng cycling drought na, no? Bago yung 1973, tama po ba? Tama ka. Mayroon pang 1979 eh. Ang nag-champion dyan si Domingo Quilban na nahinto ng isang taon, 1968. Tapos 1969, ang nag-champion dyan si Domingo Quilban ng Bagabag ni Mabiscaya. Nag-second dyan si the late Maui Rinante. Tapos 70, 71, 72, wala ng tour. Tapos ni-revive ni Atty. Hironcio Lacuista. Yun na nga, 1973, doon ko na naagaw yung kampyonato ng pinanalbikan kong titulo, Tour of Luzon, ika nga. Lahat po yata ng mga panahon na yan, lahat minimiti ang maging kampiyon dyan sa cycling, ano? Kasi yan yan po ang naging pastime ng mga Pilipino after basketball. Yan ang isa sa pinakahihintay at pinakaabangan. So,
Eto po, ilan local tour po ang nasalihan nyo bago kayo nag-retire sa cycling? Mga ilan local tour? Local, Or ibig mo sabihin, sa Pangasinan o national tour? Sige, National, pag we are talking about national tour, nag-umpisa kasi ako 1964 eh. I was a member of the Philippine national team. 6 kami para sa our aim doon, ang pakay namin doon ay training ground namin ng Philippine national team with Cornelio Padilla para sa Tokyo Olympic Games. At noong 1964, nakakuha na ako ng 2 stages. Yung Lawag City to San Fernando La Union. At at the age of 18, 18 anyos ko lang noon. Si Padilla, 17 siya noon eh. Tapos, individual time trial sa Burgos to Baguio noon, 1964 pa rin, si Padilla ang kumuha ng lap doon eh. Tapos ako, pang-5 pinakamabilis na siklista sa individual time trial. At noong 1964 Tokyo Olympic Games, hindi ako pinadala. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero maraming nagsabi sa akin, after so many years, may nagkwento sa akin na, alam mo na, Pilipino, Politicized po ba? Politicized? Na politika ako, at saka mayroong nagsabi sa akin eh, confidentially, pero pwede ko nang ibulgar ngayon dito. Sige po. Yung isang kandidato ng Philippine National Team ay nasuhulan daw yung pinakamataas sa cycling noon, kaya ako nalaglag. Alam mo na, kaya nagsabi ng Diyos eh, for the love of money is the root of all kinds of evil eh. Sadly sir, yeah. Sa Biblia yun eh, First Timothy chapter 6 verse 10 yun eh. At naniniwala ako doon, hanggang ngayon maraming natutokso sa pera eh. Yes sir. Pero hindi ako ganon. Malinis ang konsensya ko except check ako na lang. To be honest with you. Yun lang naman ang alam kong, at least inaamin ko yan. Yes sir. Hindi kagaya ng mga iba na hipokrito. Yeah. Yes sir. Sadly sir, sayang, dapat nagkaginto na pala tayo mula noong 1964. Tama po ba sa cycling? Yeah. Possibly. At ang kwento sa akin ni Mr. Rebo, the late Bernardo Rebo, yung coach ng Philippine National Team na napunta sa Tokyo Olympic Games, noong si Padilla lang nasa first group noon eh, sa road race, yung final race ng cycling sa Tokyo Olympic Games, sabi nila sana nandito si Garcia, sasabihin, sinabi rin. Kasi walang katulong si Padilla eh. Tama. Talagang kaso lang na politika, you got the right word, na politika. Kaya nainis ako, nag-turn pro na ako sa 1965. Kaya luckily, nag-second ako kay Jose Sumarde. Ang ganda sana po sana ng tandem yan, ano? So, kung aking matatandaan, ng 1964 Tokyo Olympics yan, the first time na nag-host ng Japan after World War II. Yeah. So, eto po, nung kapanahonan nyo, sino-sino ang matitinding contenders nyo? Lalo sa 1973 at 1977 tours nyo, yung mga crucial tours nyo. Siyempre, yung 2 back-to-back champions, si Jose Sumarde at saka si Cornelio Padilla. Yun ang mga talagang mortal na opponents ko noon. Kung matatandaan ko po itong 1973 competition nyo, napapansin ko, taga Pangasinan po kayo, no? So, anong team kayo noong 1973? Pangasinan nga. Born Andres ako sa Pangasinan eh. Although my father, kasi ganito yung tatay ko kasi kasama ni General MacArthur. Nung pumunta siya dito sa Pilipinas during the Second World War. Ayun, yes. Bago sila napunta dito sa Pilipinas, pumunta muna sila sa Australia. Tapos napunta sila sa Leyte. Tapos napunta dito sa Pangasinan. Ang bahay ko ngayon, just about 50 meters away from the US camp, casual camp ng mga US battalion. Kaya damit yung nanay ko, nagkaroon sila ng, alam mo na yun, sexual relationship. Tapos,
To be honest with you, hindi ko naman pinagkakaila at ito nga, kinumpos ko pa itong record na ito ay yung word na ito sa Bicor Music Corporation. Alam niya Mr. Orly Ilaca dito at saka si Victor Rosario na boss ko sila eh. Kasi ang Bicor kasi Vic at saka Orly eh. Okay. Kaya Bicor Okay. silang dalawa. Ang presidente noon si Orly Ilaca at saka ang vice president si Vic de Rosario. Malapit din ako sa kanya, pati si Victor Watt, kasama ko yan. Okay. At sinabi ko sa kanila na gagawa uli ako ng composition para kantahin ko, pwede bang may record natin? Okay. Ano yun, sabi sa akin? Sabi ko, yung Bastardo, sabi ko, dahil Bastardo ako, tapos ikwento ko sa kanila. I am a son of to be luck. Sa salitang Spanish, Bastardo talaga. It's a drastic word but I know how to accept it. Kasi totoo naman eh, ang mahirap lang kung pinagkakaila mo, yun ang masama. Ako, marami naman children out of wedlock dito sa mundo, especially Pilipinas, di ba? Okay kaya lang po yun, pinayagan nila ako, kaya na-record ko yung Bastardo. Nasa Okay lang YouTube yan eh, nasa YouTube. Okay, we'll check it out. So, okay lang po yung maging bastardo, wag lang mag-bastardize ng ibang tao. Correct. Okay. Correct. Sige po, nung dumating po si MacArthur dito about October 20, 1944, kung as far as the Leyte Gulf landing in Red Beach, Palo Leyte is concerned. Yeah. Dumating sila, tama kayo, then kasi doon sila una nag-amphibious landing, di ba? And then, nag-Lingayen Gulf landing, then finally, nabit niya yung mother nyo, no? Correct. So, may maganda They were not married. They were not married eh. Oo. Ay, Marine po sila, Marine. Hindi, Army. US Army sila. US Army. So, sir, frankly speaking, nanirahan ba kayo together with your World War II veteran father? Yeah, nung siyang nag-petition sa akin eh. Ang swerte ko naman, kasi alam mo kung bakit, maraming mga Pilipino na nalahiya ng mga dayuhan, hindi sila in-acknowledge eh. But unlike me, at least in-acknowledge ako ng tatay ko, pinetition niya ako, tapos ang tagal kong hinintay kasi married son of US citizen yung tatay, ay married son of US citizen ako. Tandang-tanda ko pa, May 18, 1971 niya ako pinetition eh. Tapos nag-migrate ako sa Amerika, April 19, 1978. Kalakasan ko pa noon at the age of 32 years of age, ano. At nagkaroon ako ng dilema eh. Kung pupunta na ako ng Amerika o dili kaya itutuloy ko pa rin yung profession kong cycling. Hindi ko masolve hanggang sa tinanong ko ang misis ko. Sabi ko, ano ba, naguguluhan ako, pupunta na ba ako sa Amerika? Sabi ko, hindi ba yun ang pangarap mo? Sabi naman niya, para makita mo si tatay. Sabi niya, oo naman, sabi ko. Kung ako ang tatanungin mo, opinion ko ito, pumunta ka na lang na Amerika para makuha mo rin kami, sabi niya. Kaya nag-decide na ako, kinalimutan ko ng bike, pumunta na ako sa US Embassy for an appointment, yun. Nung nagkaroon ako ng appointment, nung inaproban nila yung visa ko, as a married son of US citizen, doon na, April 19, 1978, ako na-migrate. So, buti na lang po, sir, nung nag-migrate kayo, nakamit niyo yung pagkakampiyon sa mga Asia's popular tours, katulad ng Tour of Luzon sa Kapika, ano? Yung Philippine Industrial Commercial Cycling Association. Actually, ang first Marlboro Tour noong 1977 eh. Yung first Marlboro Tour of Luzon, Visaya, Mindanao. Ako naging kampiyon doon. Wow, oo. Parang ngayon ko lang po yata narinig yun ah. So yun po yung 1978, wala pang nahinto ang Marlboro Tour. Yun ang una. Nasa clipping yan eh. Hindi ba nakikita mo nga sa Facebook ko? Yes po. Ang unang-unang Marlboro Tour, 1977. Tapos 1978, wala. Tapos 1979, na-revive yung Marlboro Tour. Ang nag-champion dyan si Paquito Ribas. At pangalawa yung taga-Pangasinan si Tranquilino de Vera. The late Tranquilino de Vera ng yung Pangasinan. And so on. 1980 si Manuel Renante. 1981, nag-second si Jacinto Sican doon, 1980. Tapos 1981 si
Jacinto Sicar, 1982, si Jacinto Sicar ng San Manuel, Pangasinan. 1983, the late Romeo Bunso ng Sual, Pangasinan. 1984, si Robin Carino na estudyante ko sa cycling dito sa Mangaldan, kapitbahay ko. Tapos, 1985, si Pipito Calip ng Binalunan, Pangasinan. Sunod-sunod na Pangasinan si Sandal Champion. Dominado nga namin. Kung hindi kami magcha-champion, nagsisecond place kami. Oo nga po. At kaso, minsan nagkaroon din po ng gap na malaki. After, ang pinakahuli yatang Pangasinan champion nyo, si Bernardo Lientado noong 1991. Tama po ba? Noong 1991 din. 1991 si Bernardo Lientado, correct. Tapos 1992 si Renato Dolosa ata yun eh. Okay. Tapos po bumalik lang nung panahon ng 2001 kay Wilfredo Calosa. Tama po ba? Hindi. 2003 si Arnel Queremet ng Puso Rubio. Arnel Queremet ng Puso Rubio. Arnel Queremet. Yes, sir. Pero according sa mga nabasa ko rin, sino po ba nag-broke ng 10-year championship drought ng Pangasinan? Si Rinaldo Navarro ng San Jacinto, year 2000 yun. Yung tawag nila doon, Pilipinas Bikaton, si Rinaldo Navarro. Pero hindi kasali yung mga big guns kasi doon, kaya mayroong question mark eh. Hindi pero kasali. Ang nag-organize doon si General Joel, ano ba yun? Canson. Si General Canson ang nag-organize doon, kung di ako nagkakamali. Yung mamamayan ayaw sa droga, Pilipinas Bikaton. Okay. Pero po, siya nag-champion nun. Yes, sir. Di ba after po ng Marlboro Tour in 1998, yung last competition ng Marlboro Tour dito in 1998, afterwards, parang nawala yata ng 2 years na walang cycling dito sa Pilipinas, ano? And then bumalik lang. Yun na nga yun. Yun na nga yung sinasabi ko, year 2000, si Rinaldo Navarro ng San Jacinto, Pangasinan, yung kababayan ni Wilfredo Calosa. Contrary po sa belief na bumalik lang after 2001. So meron pa palang year 2000 si Rinaldo Navarro. May nagkaroon ng competition ng cycling. Ano? Yeah, kaso lang, gaya ng sabi ko, may question mark yan dahil wala doon ng mga big guns, mga elite na mga cyclista, hindi sila sumali. Hindi ko alam kung anong dahilan. Kung counted. Sa ngayon po, ilan po ang Cycling Hall of Famers ngayon ng Pangasinan? Sa bilang ko, 21 kami. 21 na kami lahat. Mula nung isilang ang karera ng bisikleta dito sa Pilipinas, 21. At ang pangalawa, ang Manila, ang Metro Manila, 8 eh. Oo nga. 8 ang Metro Manila. Ang tanong pangatlo, kung hindi ako nagkakamali, Bicol at saka Cebu eh. So ang bunso niyo po dito ay si El Joshua Carreño, 2018, ano? Yeah. Si Ronaldo. Silang dalawa, Ronaldo Ranza, yeah. Si Joshua Carreño, malapit din ang bahay niya dito sa akin. At saka matagal na nanirahan sa bahay ng anak ko si Jassy. Nung bata pa yan, naninirahan na dyan kay Jassy. Tinuturuan ni Jassy palagi. Kasi yung anak kong si Jassy, Olympian din yun, noong 1992, Barcelona Olympic Games at saka 2000 Sydney Olympic Games, but representing Guam kasi American citizen na siya noon eh. Kaya ang nirepresent niya yung Guam kasi ang mga tao sa Guam ay American citizen. Guam is a US Protectorate Island. Yung mga tao doon, American citizen yung mga tao doon, kagaya ng Saipan, kagaya ng, ang Hawaii, state yung Hawaii eh. Oo nga, 52nd. 58th state ang Hawaii eh. 58. Kagaya ng Puerto Rico. Ang Puerto Rico naman, US Commonwealth, para bang semi-independent sila. Pero iba ang contingent nila o delegasyon nila sa Olympic Games. Hindi sila kasama sa US team. Kagaya ni Jassy, ang nirepresent niya Guam kasi territory island lang ng Amerika. So, sa batas ng International Olympic Committee, hindi sila pwedeng mag-represent ng national team ng Amerika. Kaya nirepresent nila ang Guam, the US Protectorate Island. Yun nga, after retiring dito sa cycling, dito kayo nagpunta sa Guam, ano? At balita ako, nakakuha kayo ng national championship dyan sa cycling. Tama po ba? Noong 1985? Yeah, minsan lang yun, minsan lang. Rematihan lang namin, rematihan lang. I won by just more than a half bicycle length, kamo na lang.
Pero, yung pagkapanalo nyo, hindi masyadong na-publicize, tama po ba? Kasi wala namang Pilipino doon na reporter. Hindi ko naman pwedeng gawan yun dahil baka sabihin nila self-serving o bias. Self-serving, yes. Bahala na ako, sila na lang ang kukuha ako. That's Pero why ikwento ko yun kay kumpare ko si Al Mendoza. At kaya tang kinulong din niya yata noon noong editor siya ng Philippine Daily Inquirer noon. Ito po, nung nasa Guam, after your retirement dito, being as a cyclist dito sa Pilipinas, di ba nagtuloy po kayo ng Guam, then you participated in 1985 sa National Championship, and then, yun nga, nakakuha po kayo ng kampyonato, at nagtrabaho kayo sa isang newspaper doon, sa Guam Tribune, tama po ba yun? Guam Tribune, correct. 1987 yun. 1987. Okay. Sino-sino po local columnist sa Pilipinas ang mga nagturo sa inyo na sa sports writing? Unang-una, utang na loob ko sa dalawang kumpare ko. Ninong sila ng anak ko Si Al Mendoza at saka si Rica Tredan. At saka si Persidilla din. Si Persidilla, natutulog din dito sa bahay. At saka yung maestro ko dito din, si Ray Hortaliza. Ray Fernandez Hortaliza. Yun lang ang talagang pinakautagan ko sila ng loob as far as writing is concerned. Kasi may mga terminology sa sport Tama po. Yeah, gagamitin mo sa ibang bagay, it depends how you use the sentence Pero may mga salitang mga pang-sports lang. Sports lingo, yung tinatawag po. Sports lingo, yeah. Yes. Yeah. At after nyo sa Guam, nagdire-diretso na kayo, parang launching pad nyo ang Guam to Texas, ano? Nagpunta na kayo... Hindi, nauna ang Texas. Nauna po ba ang Texas? Nauna Texas, kasi doon ako nag-migrate Doon ako pinitation ng tatay ko Kaya doon ako naglanding, nagkaroon ng... In 1978, tama po ba? Yeah, 1978. April 19, 1978. April 19, doon, from the airport, mga approximately 7 kilometers. From the airport ng Harlingen hanggang sa Far Texas, PSARR. Hindi yung FAR, Far Texas. Ang dami kong mga kanayon. Doon ko na-realize na ang dami ko palang kanayon. Mas marami akong kanayon sa ama kaysa sa ina. Although, napakaraming Aquino. Middle name ko kasi Aquino Okay. Sabihin ko sa'yo, Dwayne, ayon sa aking survey, ang pinakamaraming Aquino na apelido sa buong Pilipinas, dito mo matatagpuan sa mga dan. Napakarami. Okay. Wala sa Tarlac. Napakarami. Wala sa Tarlac. Ganito yun Yung first governor namin dito, may gobernador kami dito, Bernabe Aquino ang pangalan. Kapatid daw niya si Serviliano Aquino, na lolo ni dating presidente Benigno Aquino. Taga dito yun, naging gobernador din dito sa Pangasinan. Kapatid ni Serviliano Aquino daw. At yung mga naging mayor namin dito, yung vice mayor namin dito ngayon, Aquino ang mayor name Tapos si General Arturo Lumiba, taga dito sa mga nadan, si dating PNP chief. PNP chief, yes. Ang insan ang tawagan namin kasi yung lola niya, Aquino din daw. Kumisa nakikita rin kami. PNP chief under Gloria Macapagal. Gloria. Correct. Maraming taga-Pangasinan na general Yung isa dyan, si Rinaldo Biay, mayroon pa dyan. Aktibo pa siya sa PNP. 2-star general na yun. Si Batawil. Lingga yun, capital town. Yes, ang daming Pangasinan na military boys military men. Ano po ang meron kay legendary cyclist Jesus Garcia na hindi alam ng local cycling enthusiasts? Ano pa mga hindi nyo nabubunyag sa masa ngayon bukod sa mga napag-usapan po natin kanina? Sekreto din Depende po sa inyo. Ay, by the way, totoo po ba na meron kayong 18 anak sa 3 babae? Correct.
Hindi ko dinideny yan. Totoo naman eh. Kasi ayaw ng Diyos yung i-deny mo eh. Di ba? Okay. Ito po ay yung 12 na yun. Yung mga iba, ayaw nilang aminin eh. That's very wrong. To me, that is very wrong. Yes po. Yung 18 na yun, 11 ang babae at 7 ang lalaki. Yes. Tama po May ba? namatay na isa eh. May namatay na isa. Pero meron pong may nag-champion din. Hindi ko alam kung sa Guam po nag-champion yung anak nyo o na parang ginaya yung feat nyo sa... Si Jassy. Yung my first si child. Okay. My first child. Kilala din ang utol mo yun eh. Opo. Balik po ulit tayo sa father nyo ha. Kayo lang po ba yung nag-iisang anak ng father nyo doon mula nung nagkita sila ng World War II? Kayo lang po yung naging anak? Hindi. Kasi ang father ko kasi nung pumunta siya dito ay binata at the age of 23. Ay, batang-bata pa oh. Ang nanay ko naman, hiwalay sa una niyang asawa. Okay. Tapos, after 3 years, pumutok ang gera. Yun na nga. Napunta dito ang tatay ko, nag-meet sila. There was a cohabitation. Yun na. Kung minsan kasi, I don't like war kasi war kills eh. I don't like war. But, fortunately, ipinanganak ko dahil sa gira. Kaya kung walang gira, hindi ako pinanganak. Kaya ang tawag sa akin ni Al Mendoza sa kanyang mga write-up noon wartime baby. Wartime baby, Jesus Aquino Garcia Jr. Ganun eh. Ang tawag niya, I am admitting it, accepting it. Kasi totoo naman eh. Ako naman po, babansag sa inyo, the blessing of World War II. Gano'n ba yun? Okay, thank you for that. Yeah. Kasi sa Philippine Cycling po, nakadalawa kayo, biro mo. Kung di ko yung pinanganak, so walang Jesus Garcia ngayon na nakakuha ng ganong feat sa cycling, di ba? Talagang kakaiba. Talaga namang remarkable. Okay. Yeah. At napakahirap ng ensayo ko noon. Grabe. Grabe. Kung tutusin, nako. Ayaw ko nang balikan eh. Isipin ko na lang, ayaw ko nang balikan eh. Kasi ang talagang objective ko, mag-champion. Kahit na minsan lang. Yun ang idinalangin ko sa Diyos. Kahit na minsan lang po, sabi ko, yun ang palagi kong dinadalangin sa puong may kapal. At naganap na. At may bonus pa akong 2 na kampyonato. Kaya nga, mapapaluhan na ako eh. Yes, sir. Papaluhan na ako dahil... Yes, sir. Aside from being a champion, kayo rin po ang skipper or team leader ng iyong grupo, no? Yeah, except 1965. Noong 1973, Tour of Luzon and 1977, Philippine Industrial Commercial Cycling Association champion. Under Cosmos, tama po ba kayo? Under Cosmos kayo? Yeah, under Cosmos kami. At 4 na taon under Cosmos kami. 75, 76. 75, 3 taon pala. 75, 76, 77. Nasa Cosmos Battling Company kami noon. Okay. Kumpare ko yung may-ari noon. Yan po yata yung mga Sarsi, mga ganun, no? Yeah, Sarsi, Santa, sa Orange, Santa. Yan po yung, kumbaga, Pop-Cola. Competitor ng Coca-Cola, no? Yeah, competitor. Yung Pop-Cola, ang yes, Pop-Cola. Kalaban nila ng Coca-Cola yan eh. Pop-Cola yan nga, Sarsi. Yeah, Santa. Panglaban nila sa Royal Pro Orange. Okay. Yun nga. Naabutan ko naman yan, sir. Kahit papaano. Okay. Ito nga, sir. Sa mga dinadaanan nyo noon, anong pinagkaiba ng cycling competition noon physically? Sa roads, sa mga bakal na ginagamit ng bisikleta, sa mga tulay, anong pinagkaiba ng mga ngayon? Kasi, ang pagkakaalam ko po nung araw, pinaghahandaan nyo rin hindi lang yung well-paved road, pati po yung mga rough road. Alam niyo po, pinag-aaralan niyo po kasi, oo. Pati po yung mga tulay na... Dahil po mga tulay na kahoy. Marami pong lumulusot at na-aksidente doon, ano? Diba yung mga misa, may mga Correct. May puwang sa mga kahoy. Kagaya nung 1982, Marlboro Tour, nag-champion doon si Jacinto C. kami. From Apare, to San Fernando, La Union City kami, 282 kilometers.
Grabe. At ang sabi ni Al Mendoza sa akin, sa finish line, 182 ang rough road. Nako. Mantakin mo yan. Alikabok yan. Grabe. Hindi gawa biro yan. Grabe talaga. Edi prone po kayo sa flat? Hindi naman. Kasi alam namin na maraming rough road. Malaki yung gulong. Hindi naman ako na-flat. Napakalaki ng gulong ko. At saka wire-on lang yung gulong namin noon eh. At saka yung mga bisikleta namin doon, yung batalya namin, yung frame, ay bakal. Ay ngayon, pasikatan na ngayon, pag-aangan na ngayon, ang carbon, titanium. Kaso ang hirap po niyang rough road, ang hirap po talaga ng rough road na yan, kasi kung magmamabilis ka sa rough road, siguro doon hindi ka magpepreno dyan. Tama po ba? Yeah, sigurado. At saka alam mo, ito, Dwayne, ang sasabihin ko sa'yo, kasi sinusubaybayan ko ang sports. The most strenuous, ang pinakamahirap na sports talaga sa aking pananaw, sa buong daigdig, sa lahat ng sports, cycling. Alam mo kung bakit? Bakit? I will define it. Unang-una, kung alimbawa 80 kayo na participantes na piling-pili o elite, yung mga piling-pili, pumasa sa elimination races. Kung gusto mo maging kampiyon, dapat 79 ang tatalunin mo para ikaw maging kampiyon, di ba? Tama. Yeah. Ang kalaban mo, bukod sa rough road, bukod sa tagtag ng daan, init ng araw, ang number 1 na kalaban mo yan. Madali kang mauhaw. At saka lamig ng panahon. Nilagay ko yan sa kanta ko eh, di ba? Lamig ng panahon. Kung minsan ulan, putik, nandyan na lahat. Tapos biglang may tumatawid ng mga hayop. Naku po. Tapos masasagasaan, simplang. Tapos masasagasaan ka rin ng mga siklista. Simplang din sa mga pile-up ba? Karambola. Tapos yung mga undisciplined na drivers, di ba? Kung minsan masasagin mo sila. Tapos pagsak na naman. Tapos gutom. Andyan uhaw. Ako, may sipon kasi ako pero wala akong COVID. Sorry for that. Okay na po. At ang ensayo, napakahirap ang ensayo. Napakahirap. At saka isa pa, kung gusto mo maging kampiyon, ay dapat sa bundok ka mag-iensayo. Dahil nandoon talaga ang final say ng karera ng bisikleta. Ang final say kahit na Tour de France, Tour de Italy, Tour de Spain, sa bundok talaga eh. Kaya yun ang napag-aralan ko lahat. Kaya yun ang pinagsikapan ko, yung kahit na hindi ako maging mountain climber, yung king of the mountain, basta nasa top 3 ako palagi at naganap nga. Okay, sir. Pag-usapang bundok tayo. Sir, balita ko yung team nyo o yung mga batch nyo ang unang dumaan dyan sa Marcos Highway sa Baguio. Tama po ba ako? Correct. Tama. Kami ang unang-unang umakyat dyan eh. Hindi pa tapos eh. From Agoo. Hindi pa nabuo. Yung dinubuldurusan pa lang, yung mga iba, yung siguro, mga 2 kilometers na stretch yun. Dumaan na kami. Yung mga iba, simentado na. Pero hindi pa buo. Inilagay yun ni na writer ng Sports Weekly Magazine, si Manny Ben Cornel. Nabasa ko rin po yun. Sa kanyang. Yeah. Yes. Kami ang unang-unang siklista na dumaan dyan. Sa totoo lang. Sabihin, hindi pa dinadaanan talaga. Pwede lang sa mga bisikleta. Hindi pa. Okay, wala pa. At saka motor at saka bisikleta. Pero yung mga siklista, hindi nila pa alam na pwede na pala. Kasto lang, hindi kami nakapagbakay sa dalawang kilometro, hindi kami pinayagan magbike kundi naglakad na lang kami hanggang sa dumating na naman yung well-paved road na. Kasi hindi pa pwede talagang daanan eh. Yung bang aakayin mo yung bike mo na maglalakad ka. Yun ang ginawa namin nila Samson Carreño, Robin Carreño. Yun ang ginawa namin. Yung iba po doon, yung mga dinadaanan nyo, single track, mga single track talaga, yung sabihin na maikse, singlapad lang ng yung ibang dadaanan nyo dahil nga hindi pa well constructed hindi pa pwede ang motor eh. Hindi pa pwede ang motor, kundi yung mga iba daw na nagmumotor daw, yung maliit na motor, pwede. Pero yung bisikleta, hindi kami pwede mag-bike. Nilakad nga namin eh.
Parang Almost na-imagine 2 ko, kilometers yun. na-imagine ko po siguro parang trail lang yun, ano? Tama po ba? Yeah. At Okay. after siguro hindi ako nagkakamali, after 8 months at saka na wheel paved na. Yun ang insayuhan na nila hanggang ngayon, yung Marcos Highway. Okay, Yun ang sir. mga hindi ko na malilimutan sa buhay ko eh. Okay, sir. Punta na tayo ngayon sa unang championship na sinalihan nyo. Yung talagang naging nakakuha kayo ng first championship title dito sa 1973 nga Tour of Luzon. Napayat ako noon. Napayat ako. 100. Yes. Nag-umpisa ako. Bago start ng tour, tinimbang ko ang sarili ko, 189 eh. Tapos, nung natapos ko ang tour, 120 po. Nandito pa yung litrato ko Nandito pa yung litrato ko. Oo nga, sir. Yes, sir. Ito, 10 days after the 1973 Tour Luzon ito eh. Okay. Nakita mo, napayat ako. I look skinny. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. At balita ko, sir, alam ko humahawak kayo ng yellow jersey. Ano bang yellow jersey nung araw? Youth, ano pa rin, sir? Yung mga under 23 pa rin ba yan? Or ano Hindi, bang ang yellow jersey, symbolic of overall leadership yan. Yun ang overall doon. Kasi ngayon, sir, Yeah. iba ang dilaw ngayon sa mga ibang cycling races, ano, pag dilaw. Yeah, So, conforme sa kanya eh. Conforme sa Torire, kagaya sa Tour of Italy, yung overall leader nila overall leadership nila, ang sinusuot niya pink jersey. Oo. Sa France naman, yellow jersey. Yellow talaga, oo. Sa Okay. Tour of Bispin ata, kung di ako nakakamali, Tour of Bispin, pula ata pula. Maring mali ako. Hindi, ang Tour of Bispin yata, ang pink, amarillo, pink jersey. Yeah. Kanya-kanya sa organizer yan eh. Pero ang pinakasikat na word sa cycling, pag nangunguna ka, ay yellow jersey. Okay, sir. Again, in 1973 Tour of Luzon, in-expect ng 20,000 na katao sa Amoranto Stadium kasi hinintay na nila yung doon ang finish line ng last lap ng 1973. Mula Bayambang Nandun pa. Nandun pa si Pichip. Si Pichip Ramos. Ramos. Oo. Babayan ko yun eh. Mahilig sa cycling yun. Number 1 yung mahilig sa cycling. Alam mo na, Pangasinan kaya mahilig sa cycling. Ang tatay niya, taga-Asinggan. Pero ang nanay niya, taga-Lingayen. At ipinanganak daw siya sa Lingayen. Lingayen. Nakikita pa yung bahay niya sa Asinggan, ano? So, ito po, ang kagandahan ng ito po ba 1973, ito yung hinalikan kayo ng babae? Si Baby Jane Lorente. Starlet yun eh. Starlet yun sa pelikula noon. Okay. So, sir, nung last lap, napansin natin, pero kumbaga, isa na kayo, overall na kayo during this time na bago pa lang i-stage ang last lap. Nangunguna na kayo overall, di ba? Pero from the first lap up to the last lap, hindi nila naagaw ang yellow jersey sa akin. Okay. Record din yun. Sa mga bandang lapor ng final stage, si Cesar Katambay ata, nagsimula ka ng... Correct. Oo. Correct. Tama po ba? Kasi si Cesar Katambay, siya ang third man ko eh. Ang assistant escaper ko, si Eduardo Pareño, taga-Mangaldan din. Taga-Mangaldan kaming tatlo eh. Ngayon, ang tumulong sa akin, ang hinagaan ko lang sa team ko noon, kagaya ni, kumpare ko na siya ngayon, si Sir Katambay, ang hinagaan ko lang noon sa kanila, they never attempted to grab my leadership. No. Okay. Yeah, because of our cohesiveness, our respeto, respect. Wala silang kabalak-balak na agawin sa akin ang yellow jersey dahil si Katambay, 9 seconds lang ang labang ko eh. At nadagdagan yun ng kinukuha ko yung mga stages kasi may bonus, mga segundos ang bonus. Kaya eventually, ang lamang ko kay Cesar Katambay, taga Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan, dito rin sa bayan ko, eventually 54 seconds ang lamang ko sa kanya. Kaya
imbes na agawin niya ang aking pagka-leadership, no, tinulungan pa niya ako. Kaya I doff my hat for him. Talagang sasaludo ako sa kanya. At unfortunately, the second year, hindi ako sumali. The second time na sumali siya, kung siya noon yung kumbaga sa virgin pa siya noon sa cycling noon, sa yung yung first timer siya na noong 1973, yun ang unang niyang pagsali sa tour at naging second place na siya kaagad. The following year, second place siya uli sa kanyang katim na assistant skipper niya si Teodorico Rimarin, the late Teodorico Rimarin ng Basista Pangasinan. Okay. Tapos, dalawang beses na siya nag-second, tapos nag-second siya uli kay Romeo Bunso Kung hindi ako nakakamali kay Romeo Bunso Ay kay Romeo Bunso siya nag-second. Kaya 3 times na kuwan yun 3 times siyang first runner-up. Yun ang unfortunately hindi siya naging kampiyon. Unlike Teodorico Rimarin, unlike the other Pangasinenses like me. Yung pagka-kampiyon nyo noong 1973, ito po yung kauna-unahan after cycling drought dito sa Pilipinas at kayo pa unang kumuha ng championship na yon noong 1973, Tour of Luzon nga po. Ano po ba ang atmosphere sa Amoranto noon? So doon po yata nagkaroon ng awarding, ano? Tama po ba? Oo, totoo yun. 20 jump pack. Amoranto Stadium, opo. 20,000. Sabi ng mga kapwa ko siklista, the most popular sa lahat ng cycling tour yung 1973 daw. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit. Dahil ba sa radio coverage o sa Pilino. Magandang magkonsel sa Pilino Tagang Pangasinan din yan Taga-Alcala Pangasinan Taga-Alcala po. At yun ang nagpasikat ng cycling at saka sinupurtahan ni Presidente Marcos yun The most popular daw I am using that word daw at maaaring maniniwala ako doon. Alam mo naman natin na ang number 1 sport pa rin hanggang ngayon ay basketball sa noong Tour of Luzon daw lumusot ang cycling daw sa basketball noon noong 1973. Ewan ko kung totoo yun. Marami nagsabi ng gano'n sa akin. Pero I just shrug it off. Possibly po kasi 1975 ang PBA na buo Hindi, mayroon pa yung Mikaa noon Mikaa sila noon Bago PBA, Mikaa pa. May yung amateur pa noon ang wala pa professional. 1975 na nag-start nga ang PBA. Pero mayroon ng live coverage ng Mikaa. Kagaya nila Sonny Jaworski, kagaya nila Big Boy Reynoso, mga Bob Sadornado, Francis Arnaiz, mga ganyan mga Ramon Fernandez, mga sikat yan noon. At nanonood din ako. Okay. Sir, after sa retiring dito sa cycling, may tinayo pa po kayong mga cycling organization dyan sa Pangasinan? At ilan? Wala. Kundi balak ko pa lang. Balak ko pa lang. Kasi sinabi sa akin ni dating MD chairman, si Tim Urbos, na taga Banay at San Carlos, Pangasinan. Bakit kaya Kuya Jess, sabi niya, bakit hindi ka magtayo ng Pangasinan Cycling Federation mo dyan habang buhay ka pa para naman may unity nga mayroong yung madadagdag ang respeto sa mga Pangasinan. Sabi niya, whether we like it or not, this is our ito ang nagbigay ng karangalan sa Pangasinan ang cycling na sport, Diwin. At bukod, ito pa, Diwin, hindi mo inatatanong, pero sabihin ko na, ang unang-unang hilig ko sa buhay ko, when I was first year high school, 1957 yun, ping-pong o table tennis. At ngayon, bumalik ako sa pagkahilig ko sa ping-pong. Ping-pong din po. Hindi,
Sa mga nabasa ko po yata all about you, hindi ko po yata nabasa yung Bimpong. So, ito po other information, other side of Jesus Garcia. Bago po, during your training sa cycling noon, nag-swimming kayo dyan sa Tondaligan para sa ma-improve ang legs nyo. Tama po ba? Jogging, aerobics, weightlifting. Jogging, kami nila, Robin Carreño, Samson Carreño, Cesar Catambay. Isa yan sa training ko kasi nabasa ko sa magazine sa France, si Jacques Anquetil ata yun, si Jacques Anquetil, yung 5 times Tour de France, na gano'n din ang ginagawa, kinupya ko Kinupya ko. At yun, madaling araw, nagja-jogging kami, nila Robin Carreño, Samson Carreño, at saka mga Pangasinan boys ko, not more than 3 kilometers. Kasi sabi sa akin ng doktor, at saka doon sa magazine na nabasa ko, pag luwampas ka raw ng 5 kilometers, mas at one daw yung masasaktan yung paa mo, babagal ang pagsipa mo ng bike. Injury, Yeah. At saka babagal yung pagsipa mo ng pedal mo sa bike. Pero it will improve yung breathing mo. Breathing. At totoo. And stamina, self-experience ko, totoo. Totoo yung nabasa ko. Kaya bukod doon, sinabi din doon sa magazine na nabasa ko, swimming At sinubukan ko. Why not? Kung susubukan ko, anong masama doon? Sabi ko sa isip ko. Sinubukan ko. Ang balita ko, 2 kilometro yata sinuswimming mo. Tama ba yun, sir? Correct. Balikan. Hindi na ako makita sa dagat Hindi na ako makita. Parang 10 centimos na lang daw ang ulo ko nakikita nila. Na yung mga tao sa tabi ng dagat nakakuan sila parang gusto nilang tawagin na yung nagre-rescue. Tapos nung bumalik ako, yung mga tao na mga turista o mga local beachers nagtaka sila, bakit ko nagawa yun? Totoo yun, hindi kita binibiro. Biro mo yung dagupan kasi sa Tondaligan yata kayo swimming, no? Under ng Lingayen. Tondaligan at saka sa Sampabyan, yung doon naglanding yung tatay ko. Under ng Lingayen Gulf, no? Under ng Lingayen Gulf. Yeah, under Lingayen Gulf. Kung saan naglanding si MacArthur at saka si tatay ko, doon sa Lingayen Gulf, yun ang palagi kong... Kasi yung salty water, nakakatulong din ng konti yun sa yung mga skin at saka sa mga buto dahil alam mo kung bakit? Para masanay ka sa... Siyempre, asin yun di ba? Nakakatulong ng konti. At saka nagbabasketball din ako to improve my sprint Kasi ang basketball kasi, magagamit mo yan sa sprint sa rematihan, sa malapit na sa finish line. Alam mo kung bakit? Kasi sa basketball, bigla kang kilos Halimbawa, may ginawa gwardiyahan ka. Yung parang si Pringle na PBA player, na parang si L.A. Tenorio, na biglang kikilos sila, di ba? Siyempre, biglang kikilos ka rin. Yun, magagamit mo yun sa biglang kilos sa finish line sa bisikleta. Yung agility, agility po. Yung agility, reflexes, etc. Hanggang sa ngayon, lately na lang, hindi na ako nagbabasketball kasi takot na ako dahil baka sumimplang ako, bumagsak ako, mabali ang buto ko, matanda na ako, mahirap nang bumalik. Kaya ang ginagawa ko na lang ngayon, bumalik na ako sa pingpong para sigurado ako na hindi na... at pangalawa, nagboxing din ako. Diwen, hindi kita binibiro. Nagboxing din ako. Nagboxing din ako Naputol nga itong ngipin ko dito dahil sa boxing Yung isa dito na natanggal. Tinamaan ni yung katim ko, si Eduardo Pareño, yung katim ko sa Pangasinan team nung nag-champion ako. Natanggal dito ganun talaga kasama wala pa kaming mouthpiece noon. Yung parang katuwaan lang. At talking about boxing, doon ko na-meet si Juan Manuel Marquez sa May Olympics. Kaibigan ko yun. Hanggang ngayon, kaibigan ko yun. Lalo, may history ka pa naman ng Mexicano. Correct. Sinabi ko sa kanya kasi nakapagsasalita ako ng konting Kastila Hanggang sa huling nagkita kami dito sa May Manila Hotel noong promotional tour nila Pacquiao. Nagkaroon ng press conference si Anthony Sontay ang facilitator o moderator. Kinalabit ko si Anthony, sabi ko sa kanya, hindi ba magtanong din ako? Nakita rin niya yung ID ko, nasan di pa, as a press fellow. Kaya, sige, why not? Yes. Mamaya, pagkatapos din, pang-apat ka, sabi niya sa akin, sige. Tapos,
noong, yes, ikaw na, susunod, sabi niya sa akin, kinarabi niya ako. Nandoon sila Paririca Trinidad, sila Al Mendoza, sila Kuya Hermie Rivera, the late Hermie Rivera. Si Kuya Hermie Rivera, yung manager ni Lucito Espinosa, nakaalala mo yun? Ngayon, nung yun, kasi nakita na kami sa Texas ng 3 beses. Pati kasama niya si Oscar De La Hoya sa si Bernard Hopkins. Noong una kami nagkita ni Juan Manuel Marquez, nung kalaban niya si Asian Lightweight Champion si Jim Rix Jaka o Haka. Kilala mo siya, di ba? Doon sila naglaban sa Hidalgo, Texas. Yun, eksakto nandoon naman ako. Doon kami nag-meet ni Juan Manuel Marquez ng 3 beses. In-interview ko siya at saka yung noong in-interview ko siya, tapos sabi ko sa kanya, do you want to talk to one of my friends, periodista, ako, sports writer? Yeah, why not? Sabi niya, yun, pinag-uusap ko sila ni John Velasco ng Manila Bulletin. Yun, nag-uusap sila. Siya palagi sinasabi ni Marquez, I want the fight, and I want to fight Pacquiao again. Sabi niya, yun ang palagi niya sinasabi. Yes. Kasi naijari yun sa Manila Bulletin, naijari yun. Kasi tapos nung third installment kasi nila talagang tingin niyan siya nanalo ng third installment nila, 4 na pang-apat yan eh. Yeah. Matapos okay, nung promotional tour nila dito sa Manila Hotel, tapos nung tinanong ko siya, sinabi niya, siyempre, nag-julius ako ni Anthony Suntay, etc. Ganyan. Address kay Juan Manuel Marquez. Sabi ko sa kanya, Juan, sabi ko, Juan ang pangalan niya, hindi kagaya dito na pag Juan ka, Johnny na ang pangalan sa iyo eh. Doon, hindi nila binabago. Juan, sabi ko, te acuerdas tú de mí, sabi ko. Ibig ko say, Juan, naalala mo pa ba ako? Sabi ko, sa doon, sa Ingles, sa Tagalog. Te acuerdas tú de mí. Sinilip niya ako, gumanon. Tapos, yeah, sabi niya, okay, I have a question for you, sabi niya. In case you won the fight or lost the fight, do you have any intention to fight Floyd Mayweather? Sabi ko sa kanya. Yun. Sinagot niya na talagang isa rin na gusto niya makalaban si Floyd Mayweather kasi kasing timbang niya eh. Pagkatapos noong mga alas 2:30 na natapos yung press conference eh. Kumain na sila. Pumasok pa rin ako doon sa kainan nila. Niyakap niya ako. Mi amigo, sabi niya, mi amigo. Tapos nung binulong ko sa kanya, you will beat Pacquiao. Ay, ang higpit niya. Yung, para bang bakonsilo, kahit na konsilo di bubulang, ano? Siyempre, kadugo ko rin yun, di ba? Kadugo ko si Pacquiao, kadugo ko rin yun. Nag-neutral ka, pero parang konsilo bubulang yung binulong ko lang sa kanya. Ay, alam mong yakap niya sa akin, ang higpit. Gustong-gusto niya yung sinabi ko. Kaya hindi ako malilimutan doon. Pagtapos nagpalis na ako, I have to go. Iniupuran niya akong kumain. Pero no, hambre ka ako. Hindi ako gutom ka ako. Tapos, nung nagpaalam na ako, pagdating ko doon sa puerta na may gwardyang malalaking taong maskulado, lumingon pa ako, nakatingin pa sa akin, katapos nag-ganon siya, nag-thumbs up. Ganon siya. Yun ang mga hindi ko malilimutan sa buhay ko kay Juan Manuel Marquez. Kaya nung nilakad na si Pacquiao, masaya at malungkot ako noon eh. Masaya at malungkot is mixed emotion sa akin. Malungkot ako dahil kadugo ko si Pacquiao. Masaya ako dahil kadugo ko si Marquez. Yun nasa isip ko. Inoperan ni Marquez ng 100 million, inoperan ni Pacquiao si Marquez ng $100 million, dito sila maglalaban. Nabasa mo ba yon? Ayaw ni Marquez na. Ayaw na ni Marquez. Sabi ni Marquez, nabasa ko sa dyaryo sa Philippine Daily Inquirer, the money is tempting. Sabi niya, nakakatukso daw yung money, but prestige comes first to me, sabi niya. Ang maka-knockout kay Pacquiao, talagang bihirang mangyari yun. Sir, in my opinion, talagang panalo talaga doon kung titingnan mo si Pacquiao eh. Kasi ay palalo na, bugbog na siya. Basag na yung ilong ni Marquez. Basag na ilong, lucky punch, yun talaga lucky punch. Lucky punch yun, binong kasama yan sa laban. Kasama talaga sa laban nga, yes. Tingnan mo sa basketball, 2 points yung lamang ng kalaban. Tapos, ibinato yung bola doon sa 3 points. Doon mismo doon sa mismo malapit sa half court, pumasok pa. Kasama yun sa laban. Kasama. Parang gano'n ang halimbawa. Kasama yun sa laban talaga. Talo na doon si Marquez. Dupugo na yung mga ilong eh.
Last round Bali na na niya yung yun. ilong niya eh. Alam ko, last round na niya yun eh. 6th round or 7th round. Last round na niya yun eh. So, sir, 6 round niya, 6 round. oo. Yeah. So, sir, aside from basketball, nag-tennis din kayo. Tama po ba? Nagtinis ako, but hindi ko itinuloy. Dahil nasasaktan yung kamay ko. Nagtinis ako nung edad na ako ng mga 60 ko na ako. Hindi ko na kaya. Kasi Line of 61 na ako, ganyan. Kasi pag mahirapan tennis, na ako sa kamay. paghahabol, ano? Saka yung agility ko, wala na. Sa ping pong, Okay. dahil konti lang na distansya ang steps mo, kaya ko pa hanggang ngayon. Kaya ko pa, tatapos ko lang ng ping pong bago kita makausap eh. By the way, sir, ano bang regimen ni Sir Garcia nung siya ay nagsisiklista? Ano ba mga, balita ko, mga paborito niyong pagkain, mga pakbet eh, no? Mga gulay. Nutrition. Nutrition, Hindi. yeah. Yung nutrition. Pinakbet, pinakbet, munggo beans, ang pinakbet na kung isasawag mo ay bangos inihaw, masarap. Pinakbet, munggo beans, isasawag mo ay bangos din at saka kunting baboy, ganon. Saka yung tawag namin, yung lauya, ano ba sa Tagalog yung lauya, yung karne ng baka, haluan mo ng karne ng baboy, karne ng kalabaw, ng kulti, karne ng manok. Saka po, pagkatapos may bulalo pala, yung bulalo. Pizza, at saka repulyo, patatas, nako, yun ang mga paborito ko. Pero ang number 1 na paborito ko, pinakbet, saka munggo, yan mga ganyan. More on vegetables ako noon, more on vegetables. Kasi ayaw kong tumaba eh. Alam mo, sa cycling, dapat, kung matangkad kang tao, dapat lanky ka eh. Yung matangkad ka na payat. Balingki dito. Ako noon, bago ako sumabak sa 1973 Luzon, mayroon na akong timbangan noon eh. 129 pounds. Noong natapos ang Tour of Luzon, 124 pounds ako. Wow. Pero, believe it or not, ngayon, 181 pounds na ako ngayon. Kaya makikita mo, makikita mo na talagang wala na sa akin yung pagpayat ko. At saka, saka ang height ko noon, 5'7 and 3/4. Walang sapatos ha, walang sapatos. Pero ang height ko ngayon, eksakto, 5'7 and 1/4. Kaya nag-shrink na ako ng half inch. Meaning to say, pag ang tao ay tumatanda, talagang nagsishrink pati yung mga buto. Kasi po, pati yung posture kasi naiiba na rin. Correct. Talaga, pati itong mga mukha na nagre-wrinkle na, talagang part of life yan. At saka, sabi nga sa Biblia, mamamatay din tayo lahat. Pero mabubuhay daw tayo sa taas kung talagang may espiritu tayo. Yun ang sinasabi. Kaya, marinawa, hindi ako mapunta ng impyerno. Sir, saka maaga daw kayo matulog talaga noong mga panahon yun. Maaga kayo matulog. Totoo yun. Ayaw ko lang madisturbo. Loner ako eh. Gusto ko pag lagi nag-iisa. Pagkatabi ko ang misis ko, hindi siya malikot. Dahil gusto ko tuloy-tuloy yung tulog ko hanggang sa madaling araw, maaga akong gigising dahil nag-jogging nga ako o magbabike na ako. Akit ako ng Baguio, kasama ko yung katim ko, tapos babalik kami. Kung minsan dito pag kami nanananghalian balikan kami sa Baguio, via Kinon Road. Madalas kami sa Kinon Road eh. At palagi din kami sa Maynila kasi hindi pa matraffic noon. Palagi din kami sa Maynila. Nako, kung minsan every week kami. Kung may oval race sa Rizal Memorial Stadium, pakarera ni Atty. Heron Sila Cuesta, sumasali kami. Punta kami ng Biyernes, Sabado, Linggo, pahinga. Sabado, pahinga, Linggo, karera sa Rizal Memorial Stadium na kung saan nag-champion doon si kumpare ko, Domingo Quilbano ng 1969 Tour Pilipinas Champion, saka si kumpare ko rin, si Ben Evangelista. Tapos Lunes, balikan kami. Ganyan palagi, pag may pakarera si Atty. Heron Sila Cuesta, hindi kami sumasakay ng bus, binabike namin at hindi pa matraffic noon. Kaya hindi pa gaano risky ang pagpunta ng Maynila, unlike now na napakarami ng sasakyan, bihikulo, ika na.
Parting word, sir. Sa ngayon, sir, dumaan tayo sa isang malaking pagsubok ang pandemya nga. At dahil sa pandemya, mas dumami ang siklista sa atin. So ano maipapayo mo ngayon? Baka next year niyan, marami nang sasali sa cycling races. Ano bang mga pwede nyo maipayo sa mga siklista ngayon at sa mga susubok ng cycling? Sa ngayon, tama ka doon eh. Dumaming mga bikers ngayon eh. Competitors man sila o hindi, o bikers lang na para pawisan. Ang may papayo ko ay dumami din ang mga sasakyan. Kaya risky ngayon eh. Kaya kung ako ang tatanungin nila, dyan sa Maynila, masyadong risky pa dyan dahil mas sobrang traffic dyan eh. Di ba nakikita ko sa Facebook, maraming sumisimtang, maraming nasasagasaan ng siklista. Binabangga. Binabangga, yeah. Kaya dito sa Pangasinan, may mga sa Western Pangasinan, papuntang Infanta, yan, papuntang Alaminos, ng Mabini, hanggang doon sa Infanta. Bihira pa lang yung kotse ngayon. Kaya sabi ko sa kanila na doon sila mag-ensayo. O dili kaya dito sa Baguio, Mayakinon. Kasi sa Marcos Highway, marami ng sasakyan din dyan eh. Lalo na kung palusong, huwag na sila magpalusong sa Marcos Highway kasi daanan ng bus. Yung Daanan ng bus. Yeah. Tapos, sa Nagilian Road, pwede rin. Sa Kinon Road, pwede. Paakyat, pwede sa Marcos Highway. Pero palusong, ina-advise ko sa kanila na wag na sa Marcos Highway dahil maraming umaakyat eh, di ba? Sa Kinon Road, hindi na gaano sila yung mga vehicle, hindi na sila gaano, konti na lang ang umaakyat sa Kinon Road eh. Maluwag kasi ang Marcos Highway Road eh. Marcos Highway. Kaya sa Kinon Road, ang Kinon Road kasi masikip eh at saka asfaltado. Kaya pag umulan, very kwan yun, slipper eh. Nakakatakot. Eh mayroong pang paulan-ulan hanggang ngayon. Eh dyan, umulan daw dyan kahapon, di ba? Opo. Dito wala. Tuyong-tuyo dito sa amin. At masyutiga kami, hindi kami dinaanan ng Ulysses. Okay. Kaya yun ang mga may papayo sa kanila. At saka disiplina lang. Disiplina. Kung gusto nilang kumuha sa akin ng mga taktika, being a veteran ng 2 gulong na karerang ito, 2-wheeled event, lalo na mga taga-Pangasinan, why not? Tuturuan ko sila. Kaya kami naging maraming kampiyon eh, dahil nabibigyan ko sila ng tips eh. Si Santi Barnachia, inaanak ko yun sa kasal. Ninong niya ako, binibigyan ko rin ng tips yan. The only 4-time champion. Oh, yes, in Pangasinan. Si Santi Barnachia, taga-Umingan, Pangasinan yun eh. Ninong niya ako kasal. Nagbibigay din ako ng tip pag inasalubog ko siya kasi inaanak ko, malapit ako sa kanya eh. Malapit ako ang loob ko sa kanya dahil unang-una, taga-Pangasinan siya. Pangalawa, ninong niya ako. Pati siya Merkremet, ang dami ko rin itinuro sa kanya. Bukod sa aking anak na si Jase, si Joshua Carreño, si Ronald Duranza, hindi ko gaano tinuruan, pero mahusay din yung taong yun. Kasi hindi siya madikit sa akin eh. Unlike Joshua Carreño na dito pa tumira sa bahay ng anak ko, na kapitbahay ko kasi si Jase yun, matagal siya dito, ilang taon siya dito kaya kung ano man ang gusto nila na kumuha sila ng point sa akin, mga picnics, ika nga pati yung nutrition, punta lang sila sa akin. Yun ang maipapayo ko sa mga kapwa ko siklista, particularly itong mga taga Pangasinan na katulad ko. So once again, mga kaibigan, mga kapadyak dyan, ang legendary 3-time Tour Champion at fabled singing cyclist ng Pilipinas at ang kauna-unahang team captain na nagdala sa kanyang kasamahan sa championship. Sa team competition, 6 times yung Pangasinan, including Papula yun, including Sarsi. Okay po. Ito po, wala pong iba. Pangasinan Cycling Hall of Famers na si mga Dan Pride, Jesus Garcia Jr. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Pilipinas 2020.